Ito na nga, mga kababayan, ang sunod. Pulong Duterte, link at drug smuggling. Binuksan na naman ulit. Ipanood ko sa inyo, mga kababayan, noon pa ito. Mga kababayan, noon pa ito na nangyari at ifinail nga ito ni Senator Antonio Trillanes IV itong drug smuggling case laban kay Pulong at sa asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio. Ito Pulong Duterte. Drug smuggling case. Trillanes. Ito ay pakita ko sa inyo, mga kababayan. Noon pa po ito. Malaking balita na harap sa reklamong drug smuggling at korupsyon si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnayan ang umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu 6 billion noong 2017. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment. 6.4 billion shabu shipment. Mga kababayan, pakinggan ninyo na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Ayon kay Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration, nung sila... Pinilit na pagtakpan noong Duterte administration noong 2017 itong 6 billion worth of drug shipment or smuggling. Sangkot dito si Pulong at ang asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio. Ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Noong 2018, kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ito ng ombudsman dahil sa lack of basis. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faeldon noong 2017. Ayon naman kay Pulong, mas maigi na dinala ni Trillanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan si Pulong na inosente siya at kumpiyansa siyang malilinis din ang kanyang pangalan. Umaasa rin daw ang kongresista na lalabas na ang resolusyon sa libel case na inihain niya laban kay Trillanes. Patuloy na hinihinga ng News 5 ng pahayag si Faeldon at iba pang akusado, pero wala pa silang sagot. May ihain pa raw na ibang reklamo si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Mga kababayan, tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo kay Trillanes? Yes or no? Paki-comment po. Kasi ako, mga kababayan, naniwala ako kay Trillanes. Napakulong nga niya si Digong Diba? Naniwala po ba kayo kay Trillanes sa kanyang mga aligasyon laban kay Pulong? Comment lang po, yes or no. Para sa akin, yes. Bakit? Hindi pa ba sapat na patunay ang pagpapakulong ni Trillanes kay Digong? Ito, mga kababayan, speaking
Ito kasi dito, filing pa lang. Binasura nung 2017 at 2018. Ngayon, ito, panibago. Kaninang umaga lang, binuksan ulit ito at inungkat ulit ng tri-committee hearing sa pangunguna ni Congressman Bini Abante at doon sa isang witness ng Bureau of Customs. Eto na, mga kababayan, buksan natin dito ang naturang video na kung saan Bureau of Customs, Representative Paulo Duterte links to smuggling in BOC with drugs. Eto ha, kanina lang po mga kababayan. Wait lang. Bubuksan ko ulit dito ha, kasi naano eh. Ito. Mr. Chair, Deputy Commissioner, makilista lang po, no? Ito. Ayun po, conspiracy po yung kaso namin. Pero nung pa-file na po kami ng kaso, kasi ano lang yun. Ito po ang nagsalita si Mark Taguba. Si Mark Taguba po ang isa sa mga witness at nagsabi na si Pulong po ang nasa likod, no, ng drug shipment na to. Ito po, mga kababayan. PI pa lang po yun, preliminary investigation. Na absuelto po sila. Kahit na ang kaso ay sa conspiracy. So, pag conspiracy, dapat either acquitted lahat or convicted lahat. So, nagawa nila ng paraan na parang legal acrobatics. Ang naiwan lang is yung mga private individuals. Na-dismiss yung iba. Opo. So, ilan ang naiwan? Di po ako nagkakamali, mga 6 lang po kami. 4 ang naiwan. Alam mo ba yung involved ka ba doon sa tinatawag nating magnetic lifters? Yun po kay Jimmy Guban po yun. Kay Jimmy Guban. Opo. Andiyan si Jimmy Guban, di ba? Alright. Jimmy, maaaring tawagan na kita mamayang konti para malaman po. Kasi hindi ko pwedeng tanungin ang ating bagong mga appointed ngayon sa Bureau of Customs. Gusto ko rin sa committee hearing na ito, Mr. Chair, ay on the record lahat ng mga sinasabi natin para ito ay mapatunayan po natin. Oo. So, pakisabi mo nga sa amin, Mark, sino ang mga taong involved noong mga panahong yan? Pakinggan nyo ito ha, sabi ni Mark Taguba. Sa tanong ni Congressman Bini Abante, sino ang mga taong involved sa drug smuggling na 6 billion worth of 600 kilos drugs na ipinasok sa Pilipinas? Sagutin ni Mark Taguba at kung sino ang nasa likod. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito ha. Na alam mo na hindi tama ang ginagawa. Nasabi ko na po yun, yung obviously po, yung sa OCOM po, ay sa Comsen po, which is yung ginagamit nila is yung Davao Group. Davao Group. So Ang- anong iyo mong sabihin ng Davao Group? Ayun po, binabanggit po nila is si Paulo Duterte nga po. Patay. Paulo Duterte daw po. Paulo Duterte nga po pala. Hindi daw ha. Nga po. Paulo Duterte nga po. Ang Davao Group na nasa likod ng drug shipment. Ito po, nakabase tayo ha. GMA News. 1 day ago lang. Kanina lang tong umaga, mga kababayan. Kaninang umaga lang po ito, 1 day ago. 4 silang mga mababang posisyon sa customs ang nakulong pa. Yung mataas na custom nakalaya na. Kabilang si Paildon. So ngayon mga kababayan, sunod-sunod na ba ito? Pagkatapos kay Sara, si Pulong. Pagkatapos kay Pulong, si Digong. Si Bato, si Bongo. Ito. Na kailangan magbigay kada container ng amount para makalabas yung container. Maliban sa nabanggit mong si Congressman-elect Pulong Duterte, sino pa ang mga involved na empleyado ng customs? Sandali lang po. Tignan ko lang po. Okay.
Hinahanap niya lang mga kababayan, i-continue natin. Pakilista lang po, no? Ito na. Comsec, do we have a record of that previously? Continue natin. Yung bang... Now, habang iniisip ni Jimmy Guban, lahat ng mga involved ng mga taong yan, gusto ko lang pong itanong sa inyo, ano na po ang nangyari sa TARA system? Meron ba bang TARA system ngayon? Ngayon mga kababayan ha, habang iniisip kung sino yung involved, kasali na si Pulong doon. Kanina lang po ito, Ma'am Maria Philippa Lisok. Ito po ay 1 day ago, kanina lang po ito sa GMA News. Binuksan po kasi muli ang Quad Committee hearing, pero ang nakapangalan doon is Quadcom 2.0. At tinanggal nga din po ang contempt laban kay Harry Roque at kay Michael Yang. Pero hindi porke tinanggal, babalik po kasi ang Quad Committee hearing 2.0. 2.0. Babalik na po sa pagkatapos nitong final na mag-duty ang mga bagong congressman na nanalo. Babalik ang Quadcom 2.0 at mas marami pa ang malalaman ninyo mga kababayan. At sabi nga ni Ace Barbers, no, isang ito si Surigao del Norte, ito mga kababayan, pakinggan ninyo ito. Sabi dito sa People's Tonight, ito iba ito mga kababayan. Sabi dito ni Ace Barbers, Ace Barbers, anong time is 56 minutes, magwa 1 hour. Ito mga kababayan, ang sabi dito ni Ace Barbers, inihayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na posible umanong bubuin muli ang Quad Committee sa Kamara di Representante sa 20th Congress upang ipagpatuloy ang panawagan para sa katarungan at pananagutan. Ayan po. Sabi niya dito, iginiit ni Representative Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, hindi dapat matapos ang pagsumiti lamang ng committee report ang pag-usisa sa mga issue sa pananagutan. Maaaring ito na ang huling pagdinig ng Quadcom sa panahong ito. Subalit ang paghahanap ng katarungan at pagpapatuloy, kung hindi man mabigyan ng pansin ang iba pang mga bagay-bagay dahil sa kakulangan ng panahon, huwag po kayong mawala ng tiwala at pag-asa. Hindi po manhid o natutulog ang inyong mga kinatawan sa kongresong ito, saad ni Barbers. Sinabi pa ni Barbers na batay sa mga testimonya, kitang-kita kung paano ginamit ng dayuhang sindikato ang mga Pilipino Offshore Gaming Operator or POGO sa panlilinlang, panunuhol at paglabag sa batas ng Pilipinas sa pakikipagsabuatan ng ilang Pilipino. Isa na doon si Digong, si Harry Roque at iba pang politician. Maliwanag pa sa sikat ng araw, nalinlang ang sambayanang Pilipino. Hindi lang nasangla kundi inibinenta tayo sa ating mga sariling kababayan, ang ating mga kinabukasan ng ating anak at sa bayan at sa mga dayuhang kriminal. Yun ang sabi ni Ace Barbers. So ibininta nga tayo nitong mga politician na ating mga kababayan sa dayuhang mga sindikato. 'Di ba? Yun po ang katotohanan mga kababayan. Magbabalik po ang Quadcom 2.0. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, tama po ba ako? Mismong si Surigao del Sur Representative Ace Barbers na nagsabi na hindi lang tayo na isangla, na ibinta pa tayo ng mga kababayan nating politician dito sa mga sindikatong Chinese drug lords at sa POGO. 'Di ba? Oo. So ito na mga kababayan. Bukod diyan sa sinasabi ni Ace Barbers, ito pa mga kababayan. Pang 1 oras at panghuling topic ng ating live ngayon. Actually, the time check is 10:49 or 10:50 na.